Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio ug sa tibuok kapupudang Pilipinon, untop alas 8 sa buntag. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Hikalaan, maayong adlaw, kumusta? Welcome sa Lain na Sab nga episode o edisyon na ng atong tulumanon Newsline din sa Bantay Radio Cebu. Kamo tingali naminaw, nagtanaw, pinagi sa Facebook live stream sa atong Bantay Radio Cebu Facebook Live. O baka naminaw mo sa 102.9 South Radio Karkar Cebu. Usa ni ka FM station nga nag-hook up sa atong tulumanon karong adlaw mga igala. Newsline. Tuwa dito atong kauban nga technician on board. Nga si Ray Quijano Alquizar. Diri sa studio sa Bantay Radio sa Dakbayan sa Sugbo. Diri si Kinon Siniza. Newsline. Makita sabta mga igala sa atong YouTube channel. Diya sa Bantay Radio Cebu YouTube channel. Dita maglangan, hisgot na hinta sa labing init nga mga isyu nining panahona. Kay balita sa tong local paper nga Sunstar. O gikabalakan sa usa ka retired judge. Inila nga retired judge o maayong laking abogado dinhi sa Sugbo nga posibleng mo sangpot ni nga to sa usa ka constitutional crisis mahitungod sa konstitusyon, kining kahimtang ron sa Senado, kining panagbangi ron sa duha ka mga grupo sa mga senador, duha ka mga block dito sa Senado, nga nag-ilugay o gustong mo ay maila nga tinuod o palido nga mo ay mangulo sa Senado. Ang buot akong ipasabot kay Galaan, kining block nga gipanguluhan ni Alan Peter Cayetano, ug ang block nga karon gipanguluhan ni Senador Win Gatchalian. Matod pa nga dili maka-function og tarong sa iyang trabaho sa pagpanday og mga balaod ug uban pa nga katungdanan. Dili maka-function ang Senado kon mabahin sa duha hapit ra bagyod gamay ra kaig ligas unya magpuli-puli og kinsay daghan, kinsay mayoriya. Usahay ang katong jutay mapun-an dirigikan sa daghan, sila na puy daghan. Ang bota kong ipasabot, minority block o majority block sa Senado nga nagpuli-puli lang. Una nga
majority block sa Senado gipanguluhan ni kanhi President Tito Soto. Dayon ni adtong Hunyo 11 nailog ang liderato kay ni 13 man sila ka senador ang grupo ni Alan Peter Cayetano. Unya ni adto lang miaging adlaw Hunyo 3. Nailog na sad gikan ni Cayetano ang liderato kay ang 11 ka mga sakop sa minoriya nahimo mang 12 sa dihang nitipo na pud nila gikan sa mayoriya si kanhi Senate President Chis Escudero nahimo silang 12. Unya gilalisan sa niron kun ang 12 mahimo ba nga makakonstitute og quorum. Naa po diha ang lalis karon, quorum ba o wa, balido ba ang ilahang pagpanglingkod isip Senate President pro tempore ni Gatchalian, unya ilang pagdeklarar nga bakante ang tanan nga mga komitiba o ilan ang mga kauban, mga sakop na sa ilang block ang nangulo sa nagkalain-lain mga komitiba. Gani, sa ilahang gibuhat nga sesyon ni adtong miaging adlaw, napili Manila gawas ni Gatchalian nga mo'y nangulo karon sa Senado apan dili as a Senate President kay ila man gi-acknowledge nga kinahanglan 13 ang pagpili og Senate President apan ang pag-constitute og quorum mahimong 12 lang magagad-agad na og pilay base nga numero sa ilang kuhaan og mayoriya. Ang pag-determine sa mayoriya mga higala 50% plus 1. Nakaron ginlalisan og unsa may kuhaag 50%, ang 24 ba ka lingkuranan sa mga senador o 22 ba ka lingkuranan sa mga senador gumikan kay dili na qualified nga ipon pag-apil sila si Senador Bato de la Rosa ug ingon man ang nabilanggo karon nga si Senador Jinggoy Estrada. Buti ipasabot kon maunay assumption nga dili na sila i-apil pag-ihap. Tungod kay dili sila capable nga mo perform sa ilang legislative duties kay si Bato nagtago-tago unya si Jinggoy na priso non-bailable og dili siya tugutan sa Sandigan Bayan nga makagawas aron maka-apil sa sesyon. 22 na lang ang atong senador. So kung 22 na lang ang senador, pila may 50% sa 22? Pila may katunga? 11. So ang 12 plus 1 na siya. Mahimo na nga mo perform sila ug doon na sila quorum. Unya valid na ang ilahang mga kalihukan dito pagpili og mga opisyal o mga leader sa Senado. So, mo na akong giingon nga minoriya o mayoriya magpuli-puli lang pila lang kaadlaw dili nimo masiguro kung kinsa na po'y mayoriya sa musunod nga mga adlaw. But as of the moment, mao pa to'y nahitabo nga si Win Gatchalian gipili sa 12 ka mga sakop sa Senado. Ang ilang contention 22 ra mooy number of senators nga who could truly and who are able to perform legislative functions. Ya doon na sila gisite nga mga precedent o jurisprudence, decided cases sa Korte Suprema nga naglaban niya ng mao nga contention. Apan wa pa gyud niabot dito sa Korte Suprema mga higala, wa pa mo pakanaog og iyahang desisyon ang Korte Suprema. Hinoon, historically, kining Korte Suprema nga miila nga ang Kongreso o kining Bible Oranan composed sa duha ka mga houses of Congress, the House of Representatives and the House of the Senate, dili nila hilabtan kay co-equal branch of government. Tulo maguning co-equal, matod pa. Executive, headed by the President. Legislative, composed of Congress, lower house and the Senate. Ug ang third, Judiciary, represented by the Supreme Court. So, co-equal, magrespetaray na sila, dili maghilabtanay. So, mangutana tag, husto ba ni ang gibuhat sa 12? Husto ba ni ang gibuhat sa grupo ni Sherwin Gatchalian? O husto ba ang gibuhat ni Alan Peter Cayetano og mga kauban? Moingon ra ang Korte Suprema nga dili may manghilabot ana, kamoy magbuot dihag unsa.
So, mao ni nga ang report sa Sunstar nag-ingon nga si retired Judge Mienrado Paredes nga ilang na interview nabalaka nga tingalig dunay constitutional crisis. The Senate cannot function normally if senators disagree over who may preside the session, kinsay presiding officer, control the committee sa ato kinsay pangulo sa Senate Blue Ribbon pananglitan. Karon duha may Senate Blue Ribbon. Ang Senate Blue Ribbon Committee nga bag-o gipanguluhan ni Erwin Tulfo. Apan ang karaan nga Senate Blue Ribbon Committee gipanguluhan ni Pia Cayetano. O chairperson sa maong committee ba si Rodante Marcoleta. Sumo na mga higala ang sitwasyon karon ng nabalaka si Judge Paredes nga tingalig mo sangpot ni sa constitutional crisis. Kana bang doon na bitay deadlock? Apan kining constitutional crisis, mapugnan ni kon mo pagkanaog ang Korte Suprema nga, oy, kini mo'y husto sayop ng imo. Sumona ang sitwasyon karon mga higala. The Senate cannot function normally if senators disagree over who may preside over sessions, control committees, direct staff. Kinsay mosugo sa mga secretary, sergeant at arms, uguban pa nga mga staff sa Senado. Nga, imprintahan na, i-record na. Kinsa may musugo ana. Human nga gipili si Senator Win Gatchalian, kay 12 man sila, nitapon man lagi si Chis Escudero dito. Gikan man tato siya sa grupo ni rin nilang Alan Peter Cayetano, nitabok siya. Ang iyang katarungan mao nga aron maka-function ang Senado. Kay murag ila lang isa likway ang ilang personal nga interest, unya aron nga murag mas higher duty ang pagpalihok aron mo balik ang Senado sa iyang naandang trabaho nga mao ang pag-legislate, pagpanday og mga balaod. Apan doon na sa daghan nagduda nga, dili na mo'y tinuod nga rason. Ang rason ni Escudero mao, gilisod-lisod siya sa administrasyon. Gilisod-lisod siya sa administrasyon o gihulga nga idayon og file ang kaso against nimo ug mapriso sa kaparihang jinggoy kung dili ka mutabok dire sa grupo nga gi-perceive nga dia mo dapig sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Mo na'y perception. Kining grupo nilang Win Gatchalian, nilang Tito Soto, nila ni Ping Lacson, mga Tulfo, ug uban pang mga kauban nga dapig ni sa administrasyon. Apan ang perception sad nga kirisang pikas nga grupo nilang Alan Peter Cayetano, nilang Bongo, nilang Aimee Marcos, nila ni Rodante Marcoleta, kutob sa mahimo manalipod po na nga dili ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So, murag na bahin bitaw nahimo ng political ang role sa mga senador. Mahain man kang grupuha ug dili na ang pag-alagad sa mga lungsuranon. Ang mga politiko na nga ilang gilabanan o mga kampo sa politika na nga ilang gilabanan. So, mo na'y sitwasyon karon mga higala. At the center of the conflict, may padayon ning maong balita, is the question of which bloc holds the legitimate kinsa may subay gyud sa balaod nga mayoriya sa Senado. The leadership dispute in the Senate could develop into a constitutional crisis if rival Senate blocs continue to assert authority and the chamber's functions are impaired. Matod pa ni retired Regional Trial Court Judge Mienrado Paredes nga na-interview sa Sunstar lagi. Ug atong gipaambitan ninyo kining ilang balita. The minority is insisting that it is the majority, matod pa ni Paredes, adding that both camps are expected to press their claims. Kining duha ka mga grupo ni Cayetano o grupo ni Win Gatchalian, puro ni sila mangusog yun nga ang ilang grupo mo ay mayoriya ug sila mo dunay katungod nga mangulo karon sa Senado. On Wednesday, June 3, sa ato pa ni atong miaging adlaw, 12 senators declared key posts vacant at installed Senator Win Gatchalian as acting Senate President or Senate President pro tempore. Hinoon, gi-acknowledge
sa grupo ni Gatchalian nga 12 ra sila, igo lang silang nahimong mayoriya kaya ang ilang kaatbang 11 raman. Kay minus naman ni Bato de la Rosa nga nagtago-tago gumikan kay dunay ICC warrant og ni Jinggoy Estrada nga gipriso na kay nagatubang og kaso nga plunder og bribery o graft and corruption ba ni iyang kaso. Kanang usa bailable, kanang plunder non-bailable. So, dili man siya makagawas aron makaparticipate, maka-appeal sa mga sesyon sa Senado. Unya si Bato de la Rosa, labaw pang dili pod mahimong maka-appeal. Tungod kay nagtago man siya, hadlok man siya, dakpon siya sa mga otoridad. O ipada siya dito sa Netherlands, sa The Hague. Aron iatubang siya sa International Criminal Court. So, duha na ka mga senador nga diya sa kampo o diya sa block nilang Alan Peter Cayetano ang dili na mahimong maka-appeal sa trabaho sa Senado. Ug tungod ni ana, ang ilahang 13 unta nahimo na lang 11. Nitapon pag yun si Chis Escudero diri sa Pikas, sa grupo nilang Win Gatchalian, nahimo silang 12. Ug mao na ilang gibarugan nga ni-constitute sila og quorum legitimate. Unay subay na sa balaod ang pag-usab nila sa liderato sa Senado. Only nga ni-acknowledge po sila nga dili pa mahimo. Gawas og dunay laing mutapon nila, mahimo na silang ang 12 mahimo ng 13, dili pa mahimo nga ma-Senate President si Win Gatchalian. Kutob ra gid siya sa pagka-Senate President pro tempore. Kanang pro tempore ang meaning ana for the meantime or acting lang una. Senate President. But what happened to Cayetano? Dili na po siya mahimong Senate President. Nga naman. Tungod kay, minoriya naman sila. Munang gitangtang siya. Apan, wa mo patuo sila si Cayetano, anak. Kahapong adlaw, ni-assert gyapon sila nga sila gihapoy rightful o legitimate nga mga nangulo sa Senado, siya as Senate President, and si Pia Cayetano as Chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee, niya Vice Chair niya si Rodante Marcoleta. Motong kagahapon, nag-hearing sila dito sa Senado. Pugnan unta sila dito, apanwa makapugong ang mga sakop sa Office of the Senate Sergeant at Arms, o SAA, ug dito man gani si DILG Secretary John Vic Rimulya. Makita na tos video nga nagtinudlanay silang Robin Padilla kay sila Robin Padilla nag-escort sad sa mga sakop sa Marines nga witness nila ug nitug-an atol sa ilahang gipahigayon nga hearing, which muingon pod ang kampo diri sa Pikas nga di man to hearing, press con man to kay dili man wa man mag-follow og parliamentary procedure. Unya dunay mga revelations tong mga 15 Marines nga giimbestigar nila dito kay gisupinahan man nila ni Marcoleta og mga kauban sa Senate Blue Ribbon Committee sa ilang block. Alali mo na, duhay Senate Blue Ribbon Committee ron. Di ay Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Pia Cayetano og ni Rodante Marcoleta. Unya ang bagong Senate Blue Ribbon Committee niingon, mag-imbestigar mi. Bahin na ng flood control, pero unya nas Lunes. Kapan, ang kagahapon, ila to ni Marcoleta. Ila ta sa grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Ug ang ilang gihisgutan, nga, dunay mga opisyal, apil gani si BBM, si Speaker Martin Romualdez, nga gipanghatdan og maleta nga kwarta niining mga Marines. Kaya ang ilang giingon, kami Marines unya mga sakop mi kanhi, suluguon mi ni kanhi kongresista o kanhi House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Unya si Zaldico mo'y tinubdan sa mga minalitang kwarta nga gipadistribute nila namo. Murang ingon ana.
Apan hinoon, gisaway na po ang ilang mga pamahayag nga klaro kayong scripted. Scripted tong ilang pamahayag daghag sayop. Una, sa unang pamahayag niining mga sakop sa Philippine Marine sa ilang affidavit, pinanumpaan nga pamahayag, ilang giapil si Loren Legarda nga gipadad-an og kuan, gihatdan nilag minalitang kwarta. Loren Legarda og si Mark Villar. Apan gahapon, wa na nila i-mention ang mga nga nilang Loren Legarda o Mark Villar. Gilaktawan na nila. Ang hisgutan nila dito, Tito Soto, unya, kisa patoy uban. Daghan nga, ilang gipanghatdan, matud pa. Apan mga higala malibog ta, ug mutuo ta dayon, ug kinsay atong tuuhan mo na nga, si retired Judge Menrado Paredes nakaingon nga mo resulta gini constitutional crisis. So ato tingali nga iampo nga moabot na ni sa Korte Suprema aron once and for all i-interpret sa labang hukmanan og unsa gyoy husto. Unsa gyud subay sa atong batakang balaod, because unless nga dili mo pakanaog siyang hukom ang Korte Suprema, makalibog ug ang mga tao naglibog na gidron. Kinsa magay rightful, kinsa magay legitimate nga mga nangulo diha sa Senado. Tungod kay ang perception mao, nga kining grupo nilang Alan Peter Cayetano Cutobs mahimo mopugong gini nga dili ma-impeach si VP Sara Duterte. Apan ang perception sa nila, nga kini sa grupo nilang Win Gatchalian, nilang Ping Lacson, Tito Soto, manalipod gini sa administrasyong Marcos, manalipod gini sa daghan kaayo diha nga nahilambigit sa anomalya sa flood control projects. So, murag nagpasangin lanay ni sila nga puro ni sila nagpasangin lanay nga dito sa ilang grupo doon na sila gipanalipdan nga mga sacred cows. Di ba ang angay unta nila panalipdan ang katungod man nato nga mga yanong lungsuranon? Nganong kini man noong mga gamhanan, kini mga kwartahan, mga influential, mao naman hinooy grabe nilang gipanalipdan. Kana pangutanan ako na, apanapog ko'y tubag. Kana tungod kay kitang tao na amanggutay kanang pagkahakog yun. Kanang atong kahakog mo na magtudlo na to nga ang personal na tong interest mo giunahon na to kaysa kanang giingon na tog serbisyo ngadto sa ubang mga tao. Dugangan patanig hisgot mga higala kay daghan kay mga interesting nga mga twists o mga repercussions kapan sa dili pa mga pahinumdum mo na. Newsline. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. May gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopafi.
ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok pinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Coffee. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto Papi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Newsline. 29 minutos na pasado alas 8. Natunga-tunga na ta sa atong tulumanon. Karong adlaw nga Biyernes na.
sa kadaghanan sa mga opisina katapusang adlaw ron ng ating trabaho. Doon na hinoy mga trabahoanan nga kutob pag Sabado. Domingo ra mo pahuway. June 5, 2026. Napahak na sad ang buwan sa Hunyo mga igala. Unya sa Hunyo 8, unya sa Lunes, sugod ng klase sa mga public schools. Kalimtan talang una na nga way bisag usa ka classroom nga natukod. Ang Department of Education kay nagpaabot pa kuno sila sa allocation pilay tukuron diri sa Region 7, diri sa Central Visayas Region. Subo palandungon tungod kay natunga-tunga ng tuig. Dunay budget nga 1.35 trillion pesos niining tuiga ang DepEd. Tungod kay hatagan ginagdakong budget ang edukasyon apan nganong wa pay gitukod. Nalingaw tingali ta nining mga kalihukan sa politika. Napalik ta diri sa politika. Tungod nining kabalaka ni Judge Menrado Paredes nga tingalig mo sangpot tag constitutional crisis. Ngano man di og naay constitutional crisis, angay batang maguol? The answer is yes. Angay tang maguol kay gipili nato na mga senador dagko kay na silang sweldo. Di lang ta maghisgot sa ilang mga kickback kung doon na sila kickback. Sweldo lang. Dagko kay na sila og sweldo gikan sa atong buhis ato na silang gipili tungod kay tahasa nato na sila sa importante kaayo nga tahasa pagpanday og mga balaod nga makaayo natong tanan nga katawhang Pilipinon. Apan murag dili balaod ang ilahang nabisihan ron. Ang nabisihan sa Senado sa pagkakaron regardless og unsang nga grupo ang pagpanalipod sa ilang mga kauban sa politika. Okay. So, nganong manalipod man ning grupo ni Alan Peter Cayetano nga dili ma-impeach si VP Sara? Tungod kay kung dili ma-impeach, unya ma-presidente na siya, iniglansar niya, niingon naman siyang mulansar siya. Kung makakandidata ni siya pagka-presidente sa 2028, hamugaway ang kahimtang sa politika nilang Alan Peter Cayetano, Aimee Marcos, nilang Bongo, Marcoleta og mga kauban. Apan, kung mapresidente si VP Sara, unya sa 2028, mamutos na lang ni silas Bongbong Marcos, Martin Romualdez, o kining iyang mga kauban, kining iyang mga kaalyado ron. Kay, hasta sila ni acknowledge nga kuyaw nga magdumot ning mga Duterte. Mubaos gini sila ug manimaos ni sila sa ilang gidangatan sa pagkakaron. Apan time pa, di ba kauban man ni sila si Bongbong Marcos ug Sara Duterte sa unity team? Gituyo man ganito nila og fuse ang ilang duha ka mga grupo. Aron sigurado silang mudaog batok ni Leni Robredo ni adtong mayaging eleksyon sa 2022. Ug tuod man ilampo sila. Overwhelming majority. Kay ang kampo sa mga Marcos nangampanya nga pilion si Sara Duterte nga Vice President. Ang kampo sad sa mga Duterte, kining mga DDS nga vocal kaayo ron against ni Marcos, nangampanya ni nga butaran nato si Marcos. Isip presidente kay kauban na nato. Muna nga makakita kog mga reaction social media, mga DDS nga musaway pag-ayo ni BBM, doon ay moingon nga, di ba kamo may nangampanya nga mudaog na? Nakaroon kamo na po ni saway. Sa ato pa kami, inyo minggi agni nga mubutar ana, pero ngil adi ay na. Ingon ni ana mga higala ang sitwasyon sa atong politika. Tungod ining multi-party system, maaysan i-review ning multi-party system. Balik ta sa two-party system na lang. Parehas Amerika ba? Republicans lang o Democrat. Kaniadto, bago pang nagsugod ning atong demokrasya mga higala, duharay ko andiri. Partidong politikanhon, nasyonalista o liberal. Wa ng LDP, PDP, unsa na lang, unya, locally, kaning down the line, na day mga Bando Usmeña, doon na Barrog, ug unsa pa ng uban nga
lain-lain na lang grupo, apan gagmay ko kaayo na nga grupo sa politika, unya mag-coalition lang mo, doon ay gitawag og rainbow coalition. Unya, maghugpong na sila, apan kon dili na gani ma-served ang ilang mga political interest, magbuwag na po na sila. Just like what happened sa grupo nilang BBM o grupo nila ni Sara Duterte. Puro ba na sa lawayon ni sila? O doon na tayo ikasaway, doon na mga pasangil, o angay na nga tubago nila, o angay ng pamatudan usab sa mga agrabyado. O angay ng dipinsahan nila, hatagan nila kwentada kay accountable man sila being public officials. So, nindo tunta kung ingon ni ana, no? Accountable sila kay gimbutan man na sa batakang balaod nga accountable official sila kay ni-appeal man sila sa politika. Unsa gani ning accountability nganong gikinahanglan nga naay accountable ang atong mga opisyal sa gobyerno o mga tanan bisan mga yanong kawani sa gobyerno, mga higala, accountable sa ato pakinalang andam silang manubag kun dunay agrabyado umangutana may tungod sa ilang paglingkod sa katungdanan. Ang gisukaran ini mga higala nga ato gihapong batakang balaod. Ang Article 11 Section 1 of the 1987 Constitution. Unsa man day gisulti dito? Unsa gisulti sa atong 1987 Constitution, specifically Article 11 Section 1. Giingon dinhi, and I quote, akong kutluon ha, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Mubo ra, akong hubaron. Ngadto sa Binisaya, aron mas daghan na makasabot. Ang Artikulo 11 sa Seksyon 1 niini sa atong Batakang Balaod sa 1987 nag-ingon, ug akong kutloon, ang usa ka buhatan o opisina sa gobyerno, usa ka opisina nga gipiyal ngadto sa mga gipili nga mga opisyal. Ang mga nangapili nga mga opisyal ug mga kawani sa maong mga opisina sa gobyerno kinalang sa tanang higayon accountable. Andam nga mutubag kun doon na sila itulubagon ngadto kanato nga mga tao. Musilbi kanatong mga tao ni anang pagsilbi nga labing maayo kutob sa iyang mahimo. Uban ang pagkaresponsable, uban ang kaligdong, uban ang pagka-loyal nga rin sa katawhan, o kinahanglan nga efficient sila, epektibo sila kutob sa mahimo. Dili sila magsigig absent, dili nila binuangan lang o yama-yamaan ang ilang pagserbisyo. Act with patriotism, kinahanglan ang ilang behavior, ang ilahang linihukan isip mga opisyal sa gobyerno, uban ni ana ang paghigugma sa nasod o ang paghigugma sa kaangayan. O katapusan nga requirement, lead modest lives. Magpuyo sa kasarangan lang nga kinabuhi. Unsa man ang kasarangan kinabuhi? Dili kay pobre, dili sa kay grabe ka lavish o kadato. Sa ato pagkatong magpakita og mga public officials nga magpakita nga hilabihan ka luho, murag wa na ibili nila ang kwarta kabirting daghana, wa na sila mag-lead og modest life. Dili na kasarangan ang ilang kinabuhi, dili na yano nga pagpakabuhi. Nganong kinahanglan man na tungod kay bisag maka-afford pa kana tungod kay nagsilbi ka sa mga tao, sulugoon ka sa mga tao, puwerteng anto sa kapobre ang mga tao unya ikaw nagpakita ka nga puwerteng daghana nimong kwarta, hamugaway ka kaayo sa imong pagkabutang. Bisan pag imong kahamugaway gikan sa legitimate o lehitimo, subay sa balaod nga pagkadaghan sa imong kwarta, di man ka mabasol og subay ka balaod, maayo imong negosyo, maayo imong trabaho, dako kag income, pero dili kun musod gani ka sa public service, musod ka sa pagka-opisyal sa gobyerno, magpapili ka inig ka-eleksyon, inig daog nimo makalingkod ka, ayaw palabig pakita og lavish nga kinabuhi nga naman.
Tungod kay maluoy ta sa mga tao nga pobre kaayo og nagantos na ikaw nagpakita ka nga puwerte nimong hamugawaya, ikaw man ka ang sulugoon. So, kung gusto gyud ka nga mopakita sa imong kadato, kay hambugiro ka. Hambugiro ba imong asawa? O hambugira imong asawa, imong mga anak, mga nipo babies ba ni? Ayaw pagsud sa public service. Pag private citizen lang. Kay wa gyoy manghilabot nimo. Imong kwarta, imong iwaldas, imong ibakasyon sa Europe, sa Amerika, bisag asa ka mo adto, bisag kada adlaw pa ka magbakasyon, kada adlaw ka mo gastog daghang kwarta, minilyon ka pesos, way magbuot nimo. Pero musod na gani kag public office, magmayor na gani ka, maggobernador, magkongressman, magsenador, magpresidente, you should lead a modest life. Kay maunay sugo sa Article 11, Section 1 sa 1987 Constitution. Newsline! Newsline! Kung mga higala, laing balita nga akong paambitan ninyo, importante ka ini kay atake ni batok sa media. Kining atong istasyon, kining Bantay Radio Cebu, this is a media organization. Daghan ang media organization og labi na karon nga uso na ang internet. Naa na po mo act o mo behave sama sa trabaho sa mga media men nga dili gina sila taga media. Ordinary netizen who act like media men. Pero dili man na mo'y issue. Ang issue diri mga higala mao nga kagahapong adlaw na mention ni Senador Rodante Marcoleta nga kaning kadaghanan sa mga sakop sa traditional media ha? Sa ato pa mga sakop sa media nga tingali na magtrabaho sa mga newspapers, na magtrabaho sa mga TV channel, mga radio station, mo ni ang traditional media. Dili ang karon bago nga social media. Mga paid hacks. Ibaw ba mo kung saan ang paid hack? Kana bang mga bayaran ba? Mudawat og bayad o pangwarta lang ang tuyo mao nga nagmedia sila. So mo na ang kuan, mo na ang nasulti ni Rodante Marcoleta. Apan, gisaway siya ni ini mga higala sa kuan. Gisaway siya sa kapunungan sa mga media men nga sweeping kayo ng imuhang gibuhat. Ug nangayog pasaylo gani, no? Nag-apologize si Senator Rodante Marcoleta mahitungod ni ana mga higala kay nadalang kuno siya sa iyang emosyon ni adto mo tong kuan. Nakasulti siya nga bayaran ang mga sakop sa media. Pero ngilad to kayo ang iyang gisulti kay ako ning basahon ha, unsa ning balita Statement of the Senate Media on Senator Rodante Marcoleta. Gingon din we, the members of the Senate Media, kana mga media men nga nag-cover sa Senado kada adlaw, condemn in the strongest possible sense the sweeping claim by Senator Rodante Marcoleta that many members of the mainstream media are nothing more than paid hacks. Kwarta-kwarta lang kuno ning mga sakop sa media mga higala. Such remark of the Senator during Thursday Senate Blue Ribbon, gahapon Senate Blue Ribbon proceedings was not only irresponsible but a reckless attack on an institution widely acknowledged as essential to any functioning democracy. Kinilang una kami nga mga sakop sa media nga nag-cover sa Senado, labing kusganong misaway sa tingobra kaayo nga pagpangangko ni Senador Rodante Marcoleta nga kadaghanan namo nga mga sakop sa mainstream media mga bayaran. Kadtong maong komentaryo ni Senador Marcoleta atol sa Senate Blue Ribbon proceedings kagahapon, dili lang kay irresponsable kundili
kiniat-kiat nga pag-atake sa usa ka institusyon o dinanghag nga pag-atake sa usa ka institusyon, meaning ang media, nga giila dugay ng panahon nga usa ka importante kaayong kabahin sa usa ka functioning nga demokrasya. Marcolita's statement unfairly maligned media workers who risk intimidation, harassment, and even their lives to inform the public and hold the powerful accountable. Subo ko ng palandungon nga dili makiangayon nga gidaot ang mga trabahador sa media. Unya, tungod niini nagrisgo gani, no? Ang trabaho sa media nagrisgo sa ilang kinabuhi. Kay risgo maning sakop kas media na may muadto kag mga lugar para makakuha kag balita, mga lugar nga peligro, muadto kag mga war zone. Unya, peligro ka nga initan sa mga tao nga tingali nabalita nimo unya have been put in bad light. Ganang maobay na alkansi dito sa mga balita, mga higala. So, pwerte nilang saway yun ni Senador Rodante Marcolita og tingali naka-realize siya nga nasayop siya, nadara kuno siya sa iyang emosyon. Apan maulagi, giingnan siya nga irresponsible and unfair. Irresponsable itong iyahang giingon nga bayaran ang kadaghanan sa mga sakop sa mainstream media. Kung sa may inyong tanaw, bayaran ba ang mga sakop sa mainstream media? Doon na bayay kalainan ng sakop sa media o kanang mga propagandist, mga PR personalities. Unsa maning propagandist o propagandist ko pananglitan dili ko sakop sa media, dili ko ninyo expected nga mubalita gihapon ko, mo komentaryo gihapon ko, mo suwat kog mga artikulo, mo mention ko og mga issues nga pabor sa akong gipropaganda sa akong principal. Pananglitan, propagandist ko ni BBM. Magsige kog daig ni BBM, saway ko sa iyang mga kaatbang. Og propagandist ko sa mga Duterte, magsige kog daig sa mga Duterte, depensa sa mga Duterte, og sa iyang mga kaalyado, akong sawayon ang grupo diri sa Pikas. Apan kun media ka, wa kay gidapigan. You report the news as it happened. Ug unsay nahitabo, bahala na kinsay maligsan ang balita, imo nang i-report because you are a media man. Ang imong trabaho pagpamalita ato tan-awon ha unsay duties or functions of media men. Ako sa tan-awon ha. Functions of media. Ndara. Media serves 5 fundamental pillars in society. Media ha, dili tig-propaganda, dili tambulero og politiko, dili tig-propaganda nga naglaban og interes sa usa ka tawo o kaha negosyo. Dara. Unsa maning 5 fundamental pillars in society nga gisilbihan sa media. Information, sa tupak kasayuran. Edukasyon, mo tudlo, mo edukar sa publiko. Entertainment, mulingaw. Advocacy, kung doon na kay imong misyon, doon na kay imong gibarugan nga nindot nga kausa. Usa na sa mga trabaho sa media, og socialization. Through these roles, it shapes public perception sa ito pa. Murag, mutabang ta og hulma sa unsay opinion o perception pagsabot sa publiko. Provides a public forum and acts as watchdog. Magbantay og dunay mga excesses. Pananglitan mag-abusar, pulis. Isumbong nas media. Isumbong na nga to siyang labaw. Pananglitan, nangurakot congressman, nidawat og kickback gikan sa mga proyekto nga
gi-allocate niya ang budget. Nakigsabot siya sa district engineer. Nakigsabot siya sa kontraktor nga ato ning kuanon daog nakadaan sa bidding nato ning maniobrahon unya siguroan ang akong 25% diha. Kung makabantay ang media na i-expose na siya. Dili kay pareha adtong Peanut Gallery Media Network nga mingon nga di arabe mi nahibaw-an nimo di gani ka mo hatag na mo among ibulgar akan na. Mao na hinungdan nga dunay mamasangil nga kining media kwarta-kwarta ra gini pero dili media ning tanan ha. Dunay mga propagandist, dunay mga public relations personnel or public relations individuals. Mao nay kalainan mga higala. Ug duna say mga panatiko lang yun. Dili na sila mga media men pero mga fanatics. Kung ako doon ako'y komentaryo, unya ako ng conviction, wa ko suhuli. Nisaway ko ining tawhana, o ining maong public official. Nag-exercise ko sa akong katungod sa pagkomentaryo. Apan lahi na po ng istorya kung gibayran ko sa iyang kontra, unya ako siyang giatake. Mao na na'y gitawag og bayaran. Unya niya nang higayuna, in the strict sense of the word, na wagtang na ang imong pagka-media man. Nahimo na kang propagandist. Mao na nang dunay mo ingon og ACDC. Attack and collect, defend and collect. Newsline. Alas 8:51, dugangan pa tani irong taon-taon mga pahinomdom mo na. Newsline. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Puppy Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Barako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligol ug abdik ang imong manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot.
Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Enzumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimay. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga naa sa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan. Makatarunganon ang presyo. Enzumo Plus is a one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Enzumo Plus! Enzumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Enzumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Enzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. May gamay lang yung kayo nabilin sa atong panahon mga igala. Aron magpadayo ning atong tulumanon Newsline. Ako na lang ning ipanapos ba pag-discuss ninyo karon. Kining atong kahimtang ron sa nasod muragubot bitaw. Na balakan gani matud pa ni kuan retired judge o RTC judge Minmin Paredes nga tingaling mo resulta ni constitutional crisis muungot ba nya wa na hinoy mahimo ang Senado. Disadvantage na nato nga mga tao sama sa ako nang giingon kaganiha. Pero ang hinungdan gini mga higala sa ako lang nakita. Personal ni akong observation mahimong mutuo mo, mahimong dili. Doon na pud mo inyong hunahuna may tungod nini. Ang akong analysis ni mao nahitabo ni tungod sa grabe gyud nga panagbangi ron sa kampo sa administrasyon, pinanguluhan ni BBM o kampo sa politika sa mga Duterte. Nga karon gipanguluhan ni Inday Sara nga taas pug ranggo, Vice President, number 2 pud siya nga highest ranking official sa atong nasod nga Pilipinon. It presupposes nga silang duha gipili sa mga tao. Sila mo'y nakadaog sa eleksyon ni atong 2022 pagka-presidente o vice-presidente. Kini si VP Sara, wa pa gini siya kapakita kayo abilidad, pero naka-inherit ni siya, nakapanunod ni siya sa kasikat sa iyang amahan nga si kanhi presidente Rodrigo Tatay Digong Duterte. Daghan mang musaway ni Tatay Digong nga ni kuan siya, daghan siya mga gi-shortcut sa balaod apan ato sang hinumduman doon na siya mga maayong nabuhat. Si Tatay Digong, wa pay laing presidente nga gikaintapan sa mga kriminal sa nasod. Ug tungod ni adtong tungod ganin ini mao ni narrative sa kasagaran sa mga DDS mga Duterte diehard supporter. Ni menos pag-ayo ang adik, ang abuso sa drogas, ug ni menos ang krimen gini bang mga pagpanglugos, kanang mga snatch kadiha, kanang sa ato pamurag nibati nga safe ang mga tao. Luwas ang mga tao sa panahon ni Tatay Digong.
Kung nagtuo sila nga kung si VP Sara na mupuli, mapareha atong panahon na. Muintap ang mga kriminal o luwas ang atong mga anak, atong mga apo, atong mga pag-umangkon nga maglakaw-lakaw diha kay hadlok ang mga kriminal nga itukhang. Ang diferensya lang ni adto, ang excess ni adto mga higalamao nga nalaktawan ang tawhanong katungod o human rights. Wa na masunod ang rule of law. In contrast, doon na po'y mga maayong kinaiya ni si BBM. Dili siya pareha sa iyang amahan nga stronghan ba? Ni-declare og martial law, giwagtang ang demokrasya, gi-abolish ang Senado o Kongreso, ang Supreme Court, niya siya nalay magbuot. Unya gipadato niya ang iyahang mga cronies. Karon, gusto tingaling i-rewrite ni Marcos Jr., nining atong presidente, BBM, i-rewrite niya ang kasaysayan nga kadto gisaway man tong akong papa nga murag fascist o kanang strong hand, madaog-daogon sa mga tao. Giwagtang ang demokrasya, ako demokratik kay ko. Mo bitaw na nga bisag daghang motawag niya BBM bangag, adik-adik o bisag unsa na lay saway. Wa ra gid niya ipapatay. Wa ra niya unsaan ning mga nanaway sa ato pamurabag liberal kaayo siya. Apan hilom pud lagi. Ang angay niyang tubagon nganong perting dako ang kwarta ang nausik sa budget. In the first place nganong nag-budget og perting dako unya ang gi-budget nga dako kaayo dito may punta sa mga flood control projects. Puro ni sila dunay maayong nabuhat. Di na nato kalimtan. Apan puro pud ni sila dunay tulubagon kanatong katawhan. Panilngan nato ang mga Duterte, panilngan sa nato sila Bongbong Marcos, iyang igagaw kan ni Speaker Martin Romualdez, unsaon man pagpaningil. Unang, ang narrative akong mabasa diha sa mga netizen, mingon sila nga, gidaginot ng kang VP Sara, pila ra man na kamilyon ng iyang confidential funds, granting at tinuod na. Milyon ra man na, unya binilyon o trilyon ba ang gikawkaw diri sa grupo nilang BBM. Para nako, gamay, minilyon, tulubago na. Binilyon, samot pang tulubagon. Nganong di man makapanubag. Nganong na-dismiss man ang kasong impeachment batok ni BBM. Apan wa ma-dismiss ang kang VP Sara. Kana, ang akong analysis diya mga igalamao, kung kinsa gani naa sa gahom, kinsa gani naa sa Malacañang, lisod kaayo na siyang gukdon. Panahon Tatay Digong sa siya pa'y hawod sa Malacañang, kinsa may makagukod niya. Sa dihang wa na siya mo-presidente, diha nang gukod. Pero siya pa'y gamhanan, dili. Nga naman, Commander-in-Chief siya sa Armed Forces of the Philippines. Ang Armed Forces mo patuon niya, ang PNP mo patuon niya, DOJ nga sakop ang NBI mo patuon niya. So, siya ay magmando. Mao na'y nahitabo sa panahon ni Tatay Digong, maosad ni ang hitabo ron. Buutan-buutan lang kintahay ang posture aning BBM, dili kintahay manggukod. Apan, kapila ra may pag-ingon niya sa Armed Forces nga, bantayin na ninyo. Ikaw diha, Secretary Remulla, suguan ng imong mga pulis, ang PNP, nga padaghani ditong mga sakop, aron dili sila makapabor. So, ang tubagin ni ana mga higala mao, kinsay naglingkod sa Malacañang mao gyud gamhanan. We have to admit it. Dili na malalis kinsay naglingkod sa Malacañang. Marcos karon, Digong Duterte sa una, before Digong si Noynoy Aquino. Why makalumpag ni Noynoy sa iyang panahon, including GMA. Si Era Pra mo'y na-impeach nga presidente. Tungod kay murag klaro-klaro na puga itong ebidensya against niya. Unya, ang iyang vice president nitong higayuna, si GMA nga interested party pod nga og ma-impeach ni, ako na'y presidente. Mga higalawan ako'y panahon aron magpadayon panining atong tulumanon. Hangtod na lang sa sunod semana kay wa man tay Sabado Domingo. Hangtod sa Lunes pohon sa lain na sab nga episode sa Tulumanon Newsline. O kining atong tulumanon inyong nakita og nadungog pinagi sa Bantay Radio Cebu Facebook live stream
Nadungog butan ninyo pinagi sa South Radio 102.9 FM station na sa Karkar, Cebu. Kung ingon man, inyo sa tang makita pinagi sa Pantay Radio Cebu YouTube channel. Sangaan sa atong mga tigpasiugda, ang Lacto Puffy Worldwide Corporation tagbuhat sa nabantong na kaing energy drink nga Lacto Puffy ug ASI Laboratories tagbuhat sa Antica ug uban pa Lacto Plant ug uban pa nga mga organic nga farm inputs. Dili makadaot sa yuta apan epektibo kaayong manalipod sa inyong mga tanom. Kini si Jun Carillo. Salamat ug maayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.